Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so before I begin, I would like to thank everyone who supported Mystico Moreno Tarot and Oracle reading sa GMR Bazaar sa Fairview noong Sabado, June 6 and Sunday, June 7. So, thank you so much po sa lahat ng nagpa-read. First time kong mag-public reading, so hindi ko in-expect na maraming magpapa-read, at nakakatuwa dahil lahat yon ay nag-resonate according to the clients. And gusto kong mag-shoutout sa inyo. Sana natulungan ko kayo when it comes to providing guidance, at sana nagkaroon ng kalinawan ang mga bagay-bagay sa inyong life. And ayun, sa mga susunod ko pang reading sa mga upcoming bazaar, wala pang schedule, pero sana supportahan nyo pa rin po. So, today, ang gagawin natin ay new love reading. Medyo matagal-tagal na since nag-new love reading ako. At para ito sa lahat ng fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so gusto ko lang magpasalamat din sa lahat ng fire signs na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. Sana patuloy nyo pong suportahan by liking this video and commenting below, lalo na kung nag-resonate ang reading sa inyo. At sa mga bagong nakasubaybay, kung nakaka-connect kayo sa akin at sa mga readings ko and you find this helpful, sana supportan nyo rin po by subscribing para updated rin kayo sa mga ipopost ko pang love readings. Okay. And habang binabalasa ko to, gusto ko rin i-remind ang lahat that this is a collective and general love reading, so it may or may not resonate with everyone. Take whatever resonates, leave the rest behind. Kapag hindi talaga nag-resonate, huwag pilitin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading, or panoorin niyo yung mga past videos na na-post ko na baka isa doon ay mag-resonate sa inyo, dahil ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Better yet, book a private and personal love reading sa akin. Andyan naman sa description box yung email address ko. Okay, so first we'll pick a card from the Oracle deck. Okay, and then that would be the overall energy for this reading. Tapos bubunot ako ng 8 cards from this deck and interpret natin siya at alamin natin ano yung relasyon niya dun sa mabubunot na Oracle card. Okay, so since June ngayon, 6th of the year, so I'll get the 6th card from this deck. So let's begin. So the overall energy is Alchemy of Friendship. Oh. So I think what I see here is that itong new love na darating sa inyo ay something na made-develop from a platonic relationship na magiging romantic relationship siya. So kilala nyo na tong person na to, yung person ninyo, kaibigan nyo siya or pwedeng kaibigan din siya ng kaibigan ninyo. So it's within your circle at either matagal nyo na siyang kilala or kakakilala nyo pa lang. But again, the energy that I'm getting is it's someone na nagsimula or nakilala kayo first as a friend, tapos na-develop itong person na to sa inyo, or pwedeng kayo rin na-develop sa person na to, and it shifted to platonic relationship to romantic relationship. Ayan, tignan natin. So, alamin natin ano yung storya behind it. Bakit Alchemy of Friendship ang lumabas dito. So, let's see.
First card, Nine of Cups. The Empress. Ooh. Five of Swords. Okay. Eight of Swords. Okay, King of Cups. The World. Okay. Oh, Death card. Didn't expect that. Pero parang gets ko na yung reason ba't lumabas yung Death card. Okay. Okay, first, bottom of the deck is Eight of Wands. So ito yung energy na you don't see it coming or hidden siya from ayun, sa awareness ninyo, pero nandyan yung energy na yan, Eight of Wands. So first, you might be dealing with a Leo, yes, a Scorpio, a Leo, a Taurus, and an Aquarius. Okay. And what else? Yeah. So Leo, Taurus, Aquarius, and Scorpio. So, doesn't have to yun na yung strong energy na nasasagap sa reading na to, but if alam nyo yung Moon, Venus, Rising nila, check nyo na lang din, baka Leo, Taurus, Scorpio, and Aquarius sila sa mga placements na yun. Okay, so let's begin. So, with the Nine of Cups here, along with the Empress card here, I can see that itong person na to is someone na talaga na-develop sa inyo eventually. As the friendship grows and progress, yung feelings nitong person na to is na-develop din at nag-grow din. With the Nine of Cups here, it's a card of triumph. Yeah. So, there's some kind of yung sense of contentment, but in a way na parang happy tong person na to na nakilala ka niya. Happy siya na nabuo yung friendship between the two of you, and because of that friendship, ayun nga, parang nagkaroon ng opening sa isang romantic relationship. And with the Empress card here, very caring itong person na to, very loving siya. He or she, sa tarot naman talaga walang gender, but this person, whether it's a guy or a girl, has this very caring and nurturing trait sa kanya, lalo na when it comes to love. Pag nagmahal to, sobra-sobra. Okay? And however, merong here yung meron lang a bit of conflict. I think conflict of interest. Okay? Siguro may mga what I see here kasi is hindi mo pa makita yung sarili mo na kasi parang tingin mo dito sa person ito is a friend initially, pero nakikita ko dito made-develop din yung feelings mo, lalo na kapag pinursu ka ng tong person na to, and makikita mo na yung worth and value, and na itong person lang din na to yung nagpakita sa'yo ng real love. Okay? So, but with the Five of Swords showing up here, may nakikita lang ako na conflict of interest. I think may iba ka pang priority bukod sa pakikipagrelasyon, either career-oriented ka or may
or if you're still studying, tinatapos mo pa yung ACADS mo, thesis mo, if you're working, may mga projects ka pa na inaasikaso na parang in your mind kasi parang okay, nandiyan naman siya, kaibigan ko siya. Parang kahit siya ng interest when it comes to, or kung umamin na to, kung hindi pa, di ba, parang alam niyo na itong person na to is nandyan for you. So, parang mas nagfo-focus ka muna din dun sa mga ibang priorities mo in life. Pero with the, and kaso with the Eight of Swords showing up here, you feel, parang gusto mag-move forward. Dahil nga may conflict of interest and may mga priorities ka. Itong person na to, gusto niya na mag-move forward sa connection ninyo. Usod ko lang ng konti yung camera kasi mas nakafocus siya sa kandila. Ayan. Ayan. Naka-center na yung spread. Ayan. So, with the Eight of Swords nga here, na feeling, ayaw nung person na manatili na lang siya talaga sa platonic relationship. So, I think magpapakita na, aamin na to sa'yo, magpapakita na siya ng motive, and if there's an opportunity, sasabihin niya sa'yo na gusto ka niya. And with here now with the King of Cups, very confident to. Sure na sure siya sa feelings niya sa'yo. Alam mo, very, hindi niya, parang, hindi siya nagdadalong isip na, shit, gusto ko ba to si ikaw? I mean, gusto ka ba niya or not? Parang, ano lang ba to? Face lang ba to? Or, confused lang ba siya dahil lagi kayo magkasama, nakikita, I mean, may pareho kayo ng hobbies, ng likes, and so many more. Pero hindi ganun. Sure na siya na gusto ka niya. And itong person na to very loyal to sa'yo. Alam mo yun? And I think nakikita ko nga na kahit hindi mo push or kahit sabihin mo na hanggang friends lang muna, hindi siya parang tatanggapin niya yun ng buong buo, but at the same time mag-stay pa rin siya sa side mo as a very good friend. Pero here with the World card, you can see here a very good future kung mag-push man to. And dalawa lang kasi yung pwedeng mangyari dyan. It's either mag-proceed siya or hindi, and there will be mag-shift yung dynamics ninyo. Sabi ko kanina na parang kahit sabihin mo na okay, pag sinabi mo na friends lang kayo, okay lang sa kanya and he or she will stay beside you, pero hindi mo rin masisigurado na mag-move on siya at makakahanap siya ng iba. Baka nakikita ko dito is sense of regret kung hindi parang kung hindi mabigyan ng pagkakataon itong romantic relationship from platonic relationship. Pero again, we all have our free will, nasa sa inyo pa rin yan. I can see here also with the death card is a shift. Kasi hindi naman siya laging negative. It's actually, it can be a good transformation if it's shifting from platonic to romantic. It's also some kind of transformation. So parang sinasabi din dito na you just have to embrace them. I mean, alamin mo rin, feeling ko nakikita ko dito, nararamdaman ko dito na gusto mo rin tong person na to. Medyo in denial ka lang at may mga hesitation ka lang dahil nga may mga iba kang priorities.
Pero I can see here na parang sinasabi din kasi dito with the death card here, transformation, that you should embrace that change. Yung change na nung feelings ninyo sa isa't isa. Okay, wag nyo na rin parang lokain yung sarili nyo na hindi, friends lang kami. Kahit alam nyo both at alam mo na sa sarili mo na na-develop ka na rin sa person na to. And with the with the Knight of Swords here, yeah, makikita ko dito na magpo-progress talaga yung communication with regards to how the relationship will proceed. Okay, careful lang din yun nga. Kasi Knight of Swords is also a card of being impulsive. So, kailangan upuan nyo talaga siya ng matindi kung if you want to stay as friends or you want to move into a romantic relationship, kailangan nyo siyang upuan. Hindi siya dapat nag-jump into a relationship as well. Or, ganun din, parang kailangan nyo siyang upuan kasi baka gusto nyo na yung person pero pinili nyong manatili as friends, di ba? Pero alam nyo sa gusto nyo rin naman talaga yung person na to, baka i-regret nyo rin. So, again, I'm getting the energy of the collective. So, pwedeng yung sitwasyon niyo is that one na gusto niyo na yung person, or pwedeng yung situation niyo rin ay mas platonic ang nangingibabaw, mas friendship. So, check nyo yan, pero nakikita ko dito na magpo-progress pa siya lalo itong situation into a more serious na usapan when it comes to how the relationship should move forward, with the Eight of Wands here as the hidden card for the alchemy of friendship. Di ba pag alchemy, it's turning something into something better, something na hindi mo ini-expect, di ba? Or something na kala mo imposible pero kaya mo pala. So, I think it's just a reminder as well na kahit mukha siyang imposible, di ba minsan may in denial tayo na parang hindi, ano ba, friends lang kami, posible magkagustuhan kami sa isa't isa, pero posible, lalo na sa isang very good relationship. Maraming magkakaibigan at best friends na nagkakatuluyan. Okay? So, sana nakatulong itong reading na to. Okay? And go! Kaya nyo yan. Baka ito na yung new love na inaantay nyo rin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading dito lang sa aking channel. Ako nga pala si Miss Nico Moreno, or in short, Miss Mo. Kita-kits. Ingat!